Hi Ito Nation! Welcome to this video. Ngayon sasagutin ko ang isang malaking tanong kung profitable nga ba talaga ang Cointech2U. Totoo pa talaga yung 99% winning rate nila. Pero kung hindi yung pa napapanood ang unang video ko about sa Cointech2U, panoorin mo muna yon para alam mo kung saan galing itong pinagsasabi ko dito sa video na to. So makikita mo ang link ng unang video ko sa description o sa comment section ng video na to. Totoo nga ba na walang talo dito sa Cointech2U? Totoo ba na 99% winning rate ang trade ng Cointech2U? So pag-uusapan natin yan dito sa video na to. Ang ginagamit na trading strategy ng Cointech2U ay martingale strategy, kung saan isa sa approach dito ay sabay nagbubukas ng buy at sell position sa magkaparehong oras once na magsimula mag-trade ang bot sa trading platform mo. Kung titingnan mo dito sa Binance account ko, may kita mo na wala talagang talo. Walang araw na walang talo, kapatid. Ngayon, masasabi ba na profitable ito? Sapat ba itong makikita mo para masabi na profitable ito? So tatalakayin natin dito yung simpleng paliwanag kung paano masasabi kung tunay na profitable ba talaga ang trade ng Cointech2U o hindi. Una, kung saan pumunta yung market, bumaba man ang market o tumaas yung market, palaging panalo ang trade ng bot dito sa Cointech2U dahil wala itong stop loss at hindi ito nagko-close ng losing trade. Pero hindi po maiiwasan yung floating loss. Ano ba yung tinatawag na floating loss? Ang floating loss po, ito yung mga negative unrealized loss o mga trade na hindi pa nako-close. Waiting pa na magsang-ayon yung market doon sa trade na yon. No, para ma-visualize mo, ito po yung example ng floating loss. Existing trade pa ito, hindi pa nako-close pero meron pong negative na PNL. So ang setup ng Cointech2U, totoo na palaging may winning trade dahil isa sa mga position ay sumasabay talaga sa market condition. For example, tumaas yung market dahil nga mayroong buy at sell na position sa magkaparehong oras, isa doon ang pwedeng manalo. Okay? Pero ang problema sa setup ng Cointech2U, pwedeng mangyari na tumaas yung floating losses o lumalaki ng lumalaki yung negative PNL habang tumatagal, lalo na kung ang market ay nagiging trending. Ibig sabihin ng trending, tuloy-tuloy yung paggalaw ng pagtaas o tuloy-tuloy yung paggalaw ng pagbaba. Ngayon, paano masusukat kung profitable pa talaga ang isang bot? No, para masukat natin, kapatid, titingnan mo yung realized PNL o yung saradong trades, okay? Yung mga saradong trades o yung mga na-close na trades. Kung ang kita mula sa close trades ay mas mataas kaysa dun sa kabuuang floating losses, masasabi mo na profitable talaga yung trade ng bot. Ngayon, kung mas malaki yung unrealized loss mo o yung floating losses mo, magiging malaking problema yan, kapatid, kung hindi ito maaayos o mamamanage ng mabuti. Ang tanong, paano mo mamamanage ito? No, sige, sabihin natin na lumalaki yung floating losses mo. Mas malaki yung floating loss mo kaysa doon sa profit galing sa mga close trade. Para masustain ang ganitong klase ng setup sa Cointech2U na patuloy na pataas ng floating losses, kakailanganin mo po dito ng malaking kapital. Kasi ang problema, kapag naubos yung kapital dyan, hindi na makakapagbukas ng bagong trade yung bot na ito, kapatid. Ngayon, ano yung problema? Ano yung magiging problema? Kailan nagiging delikado yung ganitong klase ng setup sa Cointech2U? Sa tuloy-tuloy na trending market, maaaring hindi na mabawi yung floating loss mo mula sa losing side dahil hindi na bumababa yung market sa average price. Ngayon, dahil ang Cointech2U ay nasa futures trading o gumagamit ng leverage, ang floating loss ay maaaring mapabilis yung paglaki. At kung maubos yung kapital, kapatid, magre-resulta po yan ng liquidation. Ibig sabihin, mauubos lahat ng pera mo sa portfolio. Okay? Ang problema kasi sa martingale strategy na ginagamit ng Cointech2U, mayroon po itong infinite floating loss illusions. Kahit hindi pa kasi technically natatalo dahil nga walang stop loss, yung lumalaking floating loss ay nagiging invisible liability na pwedeng sumira sa portfolio mo sa mga susunod na araw. Ano yung ibig sabihin ng invisible liability dito sa futures trading? Ito yung mga loss na hindi pa kinikilala na actual na talo, pero pwedeng makaapekto ng malaki sa portfolio mo katulad sa pagka-liquidate ng buong portfolio mo. Ngayon, ang tanong, profitable pa talaga yung Cointech2U o hindi? Para sa akin, ito po ay para sa akin lang, masasabi ko na hindi ito profitable kasi yung strategy na ginagamit ng Cointech2U ay hindi ko po gusto. Doon lang po ako nagbase sa strategy na yon. Nakikita ko na high risk
ang ganitong klase ng strategy kasi nasubukan ko na po yan, katagalan. Kung fix ang capital mo, liquidated talaga yung kakalabasan yan. Kasi yung strategy na to ay nagawa ko na kapatid. Walang stop loss at maghihintay na lang magsang-ayon yung trade ng bot. Kumbaga, walang protection yan. Pero hindi ibig sabihin na hindi profitable para sa akin ay hindi na din profitable para sa lahat. Ang martingale strategy ay mayroon pong paraan para maging profitable yan. Kaya nga mayroong gumagamit ng ganitong klase ng strategy. Sa akin, hindi po nag-work ang ganitong klase ng strategy, kaya nasabi ko na hindi profitable. Pero possible na nag-work po ito sa iba. Possible na maging profitable po ito sa iba. Ang tanong, paano mo masasabi na magiging profitable ito para sa iyo ang paggamit ng Cointech2U? Una, kung may sapat kang kapital para maprotektahan mo yung lumalaking floating loss mo. Sa tingin ko, magiging profitable ito para sa iyo. Ibig sabihin, continuous kang maglalagay ng pera sa trading platform mo para hindi maliquidate ang portfolio mo. Magiging profitable ito kapag ganito po yung ginawa mo. Maglalagay ka ng continuous na pera para suportahan yung mga floating losses mo. Pangalawa, magiging profitable ito kung patuloy na kumikita ang mga close trade na mas mabilis kaysa sa paglaki ng floating losses. Basta sabi ko na magiging profitable ito para sa iyo. So dito, kailangan mong maging mas matalino sa pagpili ng coin na hindi masyadong tataas o hindi masyadong bababa ng pinakamababa o pinakamataas. Kasi kung pipiliin mo ay yung mga trending na coin, possible na maliquidate ka talaga dito kapatid. Ngayon, hindi ito magiging profitable para sa iyo kung wala kang sapat na kapital para protektahan yung lumalaking floating loss. Kumbaga, wala kang continuous na pera pang suporta sa floating loss. So kapag ganon, sa tingin ko, hindi ito magiging profitable para sa iyo. Kasi kung wala kang continuous na pera para sa pang suporta sa lumalaking floating loss, pwedeng maubos ang kapital mo dahil sa overexposure ng losing side, no? So yan yung sign para masabi mo kung magiging profitable ba sa iyo ang paggamit ng Cointech2U o hindi. Ngayon, ang review ko dito sa Cointech2U kung profitable ba ito o hindi. Ang strategy ng Cointech2U ay maaaring magmukhang walang talo dahil laging may nananalo sa bawat cycle ng trade, pero ang floating loss ay pwedeng maging ticking time bomb na kailangan bantayan dahil pwede itong makapag-liquidate ng buong portfolio mo. Okay? Ngayon, pwedeng masabi na yung 99% ay totoo, pero yung natitirang 1% po na yon ay pwedeng makapagpaubos ng buong portfolio mo. Pwedeng makapagpaubos ng buong account mo. So para maging profitable ito para sa iyo, ang paggamit ng Cointech2U ay nakasalalay po sa kung paano mo maimamanage ng mabuti yung paglaki ng floating loss para mas maprotektahan mo yung buong pera mo at maging mas mataas yung close trade profit kaysa sa buong floating losses. So I hope na nakatulong ang video na to sa pagdedesisyon mo kung gagamit ka ba talaga ng Cointech2U o hindi. Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko kapatid, no, base sa pinag-usapan natin para sa iyo, ano yung masasabi mo? Masasabi mo ba na profitable para sa iyo ang Cointech2U, ang paggamit ng Cointech2U? O nandito ka sa mga taong nagsasabi na hindi ito profitable ang paggamit ng Cointech2U at bakit mo nasabi ito? So comment mo sa haba ng video na to ang sagot mo para malaman ng mga makakapanood ng video na to kung ano yung opinion mo sa platform nito, kung profitable pa talaga o hindi, para makatulong ka sa kanila sa pagdesisyon kung gagamit pa sila ng Cointech2U o hindi. So dito yung tatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I'm Nilianto. Bye-bye!